What's up mga Kanoypi? Ito, kung flood control lang ang pag-uusapan, narito tayo ngayon sa isa sa mga pinakamahusay na flood control system sa buong mundo, ang Marina Barrage dito sa Singapore. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na napakabulok at walang kwenta ng flood control natin. Kaya ang daming namamatay sa baha at ang daming ang nangungurakot ng mga mandarambong ng mga politiko, kasama na ang bulok na administrasyong ito. Itong napakagandang dam na to ay across 350 meters sa Marina Channel. At ito nga, ginawa ito noong 1987 pa, more than 30 years ago, nung panahon pa ni Lee Kuan Yew. Sa mga hindi nakakaalam dyan, siya yung founder ng Singapore, isang napakagaling na leader na hindi kurap at talagang may political will at may kamay na bakal, katulad na lang ni Tatay Digong. Kita nyo, siya ang closest figure talaga na masasabi ko. At susunod na yan si VP Sara, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi natin pwedeng ipagpalit ang isang VP Sara sa isang malamyang leader, malalambot, dahil kailangan natin yung Lee Kuan Yew. At ito nga, mabalik dito sa dam na ito, no? Napakaganda talaga nito kasi ito ang nagpoprotekta sa Singapore para hindi bahain. Dahil ito, pagka high tide ang dagat, no? Yung mechanical systems niyan, nakasarado yan. So hindi niyan pinapapasok ang tubig dagat papasok na Singapore, kaya hindi bumabaha. At pagka low tide naman ng dagat, at yan nga, malakas sa ulan at bumabaha sa Singapore, magpapakawala yan, i-open up nun yung mechanical system, papalabas dito sa dagat. So hindi talaga bumabaha sa Singapore dahil dito sa sistemang to, no? Dahil yan sa 929.75 meters operated steel crest gates. Ayun yung mga bumubukas pagka yun nga magpapakawala ng tubig. At talagang mula pa noon hindi yan bumibigay dahil nga napakaganda ng pagkakagawa, yung engineering, dahil nga hindi kinurakot ng mga politiko dito. Imaginin nyo na lang kung yan napakapangit na design yan, hindi na yan tatagal hanggang ngayon. More than 30 years nang gumagana yan dito sa Singapore. At talagang nagpoprotekta sa buong bansa, kahit yung mga low level areas dito tulad ng Geylang, Chinatown at Jalan Besar, hindi yan binabaha dahil nga dito sa kanilang flood control na talagang napakaganda at very useful ito. At ito pa, kita nyo, napakaganda ng paligid, may mga park dyan, yan, ang dami mga siklista ngayon, ang dami mga nagja-jogging, at pwede kayong tumambay dito sa viewing deck. Makikita nyo, napakagandang view ng dagat yan, no? At talagang napaka-presko, no? Napakasarap lang talaga isipin na napakaswerte ng mga Singaporean citizens dahil meron silang gantong klase ng flood control, hindi katulad dyan sa Pilipinas na talagang napakabulok, ang daming namamatay, ang daming binabaha. At yan, yung pera na dapat napupunta sana sa pagpapagawa ng mga flood control sa mga low level areas natin, kinukurakot, kaya talagang bumibigay, nasisira. At talagang yung iba ghost projects, kahit na may nakaalat na pera na pondo, pero wala naman talagang ginagawang flood control. Ganyan talaga kakurakot at kahayop ang mga politiko sa atin. Kasama na nga ang administrasyong bulok na ito na hindi pa rin napapanagot ngayon at hindi pa rin naibabalik ang bilyon-bilyon na pondo na nalimas dyan dahil sa flood control scam na yan. At hanggang ngayon nga kita nyo, hindi pa rin talaga naibabalik yung mga pera na yan. Napakaliit pa lang nang na-recover nila, 'di ba? Katiting pa lang, barya pa lang kumpara sa mga ninakaw na mga yan. Imagine niyo kung talagang concerned sila sa mga Pilipino. Ngayon sana ginagawa na ng aksyon. Pero ang Singapore napakalayo talaga. Napakalayo talaga in terms of corruption, walang corruption talaga dito. Dahil nga kita nyo, straight na napupunta sa mga proyekto at sa mga citizens ang pondo ng bayan, yung mga taxes na binabayad ng tao dito. Talaga ramdam na ramdam nila na yun nga, kahit merong tax dito na binabayaran sila, GST kung tinatawag, pero at least sulit naman dahil talagang nararamdaman ng mga mamamayan dito yung ginhawa na ibinibigay nga ng gobyerno dito. So yan lang, maraming salamat sa inyo mga tol.